What's up guys? This is Lowell Gray and you're watching The Lowell Gray Way. Kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mong masubaybayan ang aking acne journey, please subscribe. For this episode, we will be talking something personal to me. We will be talking about my tretinoin journey at kung bakit ko siya itinigil. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ano nga ba ang tretinoin para sa mga hindi nakakaalam at sa mga taong magsisimula pa lang sa kanilang journey. Ang tretinoin ay isang topical medication na gawa mula sa vitamin A retinoic acid. Usually available in cream or in gel form na may iba't ibang concentration gaya ng 0.01%, 0.025% at 0.1%. At syempre, gaya ng ibang mga active ingredient, meron siyang pros and cons. Ang mga pros ng tretinoin ay unang-una, effective laban sa acne. Ang pangalawa naman ay nakakapag-renew ng balat. Pangatlo, pampakinis at anti-aging. Pang-apat, nakakabawas ng dark spots. At panglima, clinically proven. Punta naman tayo sa mga cons ng paggamit ng tretinoin. Unang-una na dyan ay irritation sa unang paggamit. Pangalawa naman, medyo drying. Pangatlo, sobrang sensitive na natin sa araw. Pang-apat, at importante to, hindi siya pwede sa buntis o nagpapasuso. Panglima naman, hindi agad-agad ang resulta. So ayan, ngayon na meron na kayong alam sa tretinoin, punta naman tayo sa next part ng video which is bakit ko siya ginamit. Just a little background about myself. I have an acne for 5 years. Okay? 5 years na po akong merong acne at nag-start po ito since pandemic. Nung pandemic, nagkaroon tayo ng mga protocols for COVID-19 to lessen the cases. Nag-start tayong magsuot ng mga face shield at specifically face mask. Nag-start yung acne ko because of face mask. Okay, tapos nung nagkaroon ako ng mga acne, syempre sa takot ko na dumami siya, gamit ako ng gamit ng iba't ibang produkto and it got worse. Hanggang sa nagpa-consult na ako sa dermatologist at na-diagnose ako with acne vulgaris. So, imagine 5 years akong merong acne at saka lang ako nagpa-consult sa isang dermatologist. Kaya nagkaroon na rin ako ng mga acne scars, medyo malalalim na siya at yung iba malalaki. So, nung nagpa-consult ako sa dermatologist, niresetahan niya ako ng mga antibiotics, which is doxycycline, at ang isa, niresetahan niya ako ng Acne Duo, which is a combination of adapalene 0.1% at benzoyl peroxide 0.25%. So after using the two prescribed products together with basic skincare routine, nawala yung acne ko. This is my face before consulting to a dermatologist and before using the Acne Duo. And this is my face after using it for 2 months and of course taking antibiotics. Malamang meron sa inyo mag-iisip na makinis na ako, bakit pa ako gumamit ng tretinoin? So, i-explain ko siya. Since yung paggamit ko ng Acne Duo or adapalene at benzoyl peroxide ay being observed by a certified board dermatologist, nakita niya yung improvement. Nakita niya na kalmado yung face ko, wala ng acne. However, in-explain niya sa akin na uh, kumbaga ito yung face ko, ito daw yung surface ng face ko. Tapos yung mga pimples daw nandito lang daw sa ilalim. So, doon niya na inireseta sa akin ang tretinoin para daw mas mailabas lahat. Ginamit ko yung tretinoin for 3 months. Take note, this is being observed by a dermatologist. Ipapakita ko yung naging journey ko sa paggamit ng tretinoin. Papakita ko yung videos and pictures ng mga pinagdaanan ko. This is first week to 2 weeks of using tretinoin. Makikita dito na ang lala agad ng purging, nagsilabasan agad yung acne tapos ang bilis na mamula ng mukha ko. This is my third week. Third week using tretinoin. Ayan. Sobrang worst. Skin texture. Tapos ayan, sobrang worst ng acne. Grabe
kayong purging. Nalulungkot ako. Second month na to, sobrang hapdi at kati ng mga acne ko nung time na to. Dito na yung pag pinagpapawisan ako, parang sinusunog yung face ko. This is after a facial treatment. Yan, medyo nag-flat yung mga acne pero the purging is still bad. Then these are the photos nung third month na until nag-stop ako sa paggamit ng tretinoin. So ayan, nakita nyo naman, for 3 months, walang naging improvement. Meron siguro na nag-lighten lang yung ibang dark spots sa face ko, pero pagdating sa pimples, wala. Labas lang siya ng labas dahil sobrang irritated yung face ko. Partida, while using that tretinoin for 3 months, nag-undergo din ako ng mga facial treatments and also other facial procedure like chemical peel to lessen the purging, pero wala talagang nangyari. Naka-experience lang ako ng malalang purging at burning sensation. Malamang may magsasabi sa inyo na ang purging can last up to 6 to 7 months at sana tiniis ko na lang. Pero hindi kasi purging yung problema ko. Imagine, okay, nabanggit ko na sa earlier ng video na to na I have an acne for 5 years. Ngayon pa ba ako aarte sa pimples? The main reason na tinigil ko yung tretinoin is the burning sensation. Pag pinagpapawisan ako, parang sinusunog yung face ko at dumating na sa point na naiiyak na ako. Tumigil na ako sa pag-workout at simpleng mga paglalakad kasi mismo kahit sa bahay lang ako pag pinagpapawisan ako gumagawa ng gawaing bahay, parang sinusunog talaga yung mukha ko. Then after using that for 3 months at hindi ako happy sa nagiging result sa akin, I talked to my dermatologist again kung ano ba yung dapat gawin. Dito niya na ako niresetahan ng isotretinoin. In fact, I am on my 2 weeks of using isotretinoin at makikita nyo naman na medyo okay na yung result. For me, okay siya kasi nawala na yung burning sensation na para akong sinusunog pagka nagpapawisan or pinagpapawisan. So ayun, hopefully maging effective sa akin itong isotretinoin na i-vlog ko rin naman para maipakita sa inyo yung magiging improvement sa akin. Sa mga gumagamit naman ngayon ng tretinoin, don't be discouraged dahil lang sa video na to. Maganda na ipagpatuloy nyo siya kung purging lang naman yung na-experience nyo. Pero kung sobrang redness at burning sensation na, you better talk to your dermatologist again kung ano ba yung dapat gawin. O baka dapat lang kayong mag-take a break or kung ano man. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. At kung gusto nyo masubaybayan ang aking isotretinoin journey, please subscribe.